Pintados. Nang panahong ito ay nasa 12 pa lamang si Makoy. Ulila na siya sa kanyang magulang at lumaki sa piling ng tiyuhin niyang si Kamlon. Hindi na ito nakapag-asawa dahil mas pinili niyang alagaan at palakihin si Makoy. Isang karaniwang tao kung titignan itong si Kamlon. Ang hindi alam ng karamihan sa kanilang baryo, isa itong batikang mambabarang at si Makoy mismo ang nakatuklas. Isang hapon habang naglalakad pa uwi galing sa paaralan, may nakasalubong si Makoy na 3 lalaking pagewang-gewang. 5:00 pa lang ng hapon ng mga oras na yon. At dahil sa mga lasing ang mga ito ay pinagdiskitahan nila ang bata. Binatukan nila ito, kaya naman umiiyak na umuwi si Makoy. Kaagad naman itong nakita ni Kamlon na nooy nagsisibak ng panggatong sa kanilang bakuran. Tatay Kamlon, binatukan po ako ng 3 lalaki eh. Wika ni Makoy habang umiiyak. At dahil sa narinig ay nagalit si Kamlon kaya inaya niya ang pamangkin upang puntahan ang mga ito. Makoy anak, alam mo ba kung saan nagpunta yung 3 lalaki? Halika, samahan mo ko. Mahinang wika ni Kamlon. Opo, Tatay Kamlon. Doon po sila sa tindahan ni Aling Lumen sa may kabisera. Tugon ng bata. Dali-dali namang naglakad si Kamlon papunta sa kabisera. Habang naglalakad ay sinabihan ni Makoy na may itak ang mga kalalakihan dahil walang dalang kahit ano si Kamlon. Pagdating sa kabisera ay kaagad niyang nakita ang 3 kalalakihan na nag-iinuman sa tindahan. Mahinahong nilapitan ni Kamlon ang 3 lalaki. Sumunod naman si Makoy. Nakiupo si Kamlon sa kanilang lamesa at inilapag ang itim na supot sa may lamesa. Bagyang nakabukas ang supot, kaya't kitang-kita ni Makoy ang laman nito. Mga uri ng insekto, mahahaba at napakadaming paa. Makoy, sila ba yung mga nanakit sa'yo, iho? Wika ni Kamlon. Tumango naman ang bata at umiyak. Tumayo ang isa sa mga kalalakihan at nagsalita. Kami nga yun. Bakit, may reklamo ka ba, ha? Mukhang hindi mo ata kami kilala. Wika ng isa sa mga lalaki at napangiti naman si Kamlon at tumugon. Mga kaibigan, mukhang ako ang hindi nyo nakikilala. Kaya bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Humingi kayo ng tawad sa ginawa nyo. Wika ni Kamlon. Ngunit pinagtawanan siya ng mga kalalakihan. Ang isa ay bumunot pa ng itak at itinutok sa kanya. Yung isa naman ay hinawakan si Makoy sa may kwelyo na siyang pinakamalaking pagkakamali. Hinawi ni Kamlon ang itak at nagsalita. Hindi nyo ba narinig yung sinabi ko? Humingi kayo ng tawad sa bata. Muling wika ni Kamlon. Ngunit sa pagkakataong yon ay nakayuko na siya at tila may kung anong binubulong sa hangin. Nang inangat nito ang kanyang ulo, bigla na lang namilipit sa sakit ang lalaking nakatutok sa kanya ng itak. Nabitawan nito ang hawak na patalim at biglang sinapo ang kanyang tenga. Tinignan ni Makoy ang tao habang namimilipit sa lupa. Nanlaki ang mga mata niya nang bigla na lang may lumabas na insekto mula sa tenga nito. Isang alupihan. At nang makita ito ng mga kasamahan niya, nagsipag-atrasan ang mga ito at dahil sa sobrang pag-atras ay nagkandahulog sila sa bangin. Magsilbing aral yan sa inyo at sa susunod na galawin nyo ang anak ko. Hindi lang yan ang gagawin ko sa inyo. Wika ni Kamlon at kaagad niyang inaya si Makoy na umuwi. Halo-halo ang naramdaman ni Makoy ng oras na yon. Takot, tuwa, at kilabot. Hindi siya makapagsalita habang naglalakad sila ng kanyang ama-amahan. Nahalata naman ni Kamlon ang katahimikan ng bata, kaya inunahan niya ito ng salita. Makoy, huwag kang matakot sa tatay mo.
Ginawa ko lang yon para turuan ng leksyon ng mga masasamang tao. Wika nito habang nakangiti. Napangiti din ang bata at kaagad na silang tumuloy sa pag-uwi. Kinabukasan naghahanda na si Makoy upang pumasok at paglabas niya ng tahanan, nakakita siya ng isang matandang lalaki na nakatayo sa labas ng bakuran. Kaagad niyang tinawag si Kamlon sa pag-aakalang may kailangan ang taong iyon sa kanya. Paglabas ni Kamlon ay nagtaka si Makoy. Galit na galit ito habang nakatingin sa matanda at pinapasok siya sa loob ng tahanan. Makoy anak, pumasok ko muna sa loob ng bahay. Bilisan mo. Huwag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi ha. Wika ni Kamlon. Kaagad namang sumunod si Makoy. Isinara niya ang bintana sa kanilang tulugan at dumungaw sa maliit na siwang ng dingding. Nakita niyang naglalakad ang ama-amahan papunta sa kinakatayuan ng matanda. Nagsasalita ang matanda ngunit hindi ito marinig ni Makoy. Nagulat na lang siya nang biglang suntukin ni Kamlon ang haligi ng kawayan. Sumigaw din ito at halatang galit na galit. Hoy ikaw, huwag mo kong tinatakot. Alam mong kasalanan ng mga anak at pamangkin mo ang nangyari. Sapat lang yun sa kanila bilang kaparusahan sa pagpatol nila sa bata. Sigaw ni Kamlon at narinig niyang sumigaw din ang matanda bilang pagtugon. Hindi pa tayo tapos. Huwag kang magmalaki sa akin. Dahil hindi mo sukat ang kakayahan ko, babalikan kita. Tandaan mo yan. Wika ng matanda. Sandali lang na napapikit si Makoy. Laking gulat niya nang biglang mawala ang matanda sa kinakatayuan. Maya-maya lang ay pumasok na ng tahanan si Kamlon. Makoy anak, huwag ka muna sigurong pumasok ngayon. Halika, punta tayo sa Tia Delia mo. Wika ni Kamlon kay Makoy. Napangiti naman ang bata dahil gustong-gusto niyang pumunta sa kanyang tiyahin. Ngunit gagawin ito ni Kamlon para sa kaligtasan ng kanyang anak-anakan. Ang kapatid ni Kamlon na si Delia ay isang kinikilalang malakas na mambabarang sa kanilang lugar. Kinakatakutan ito dahil napakadami niyang natalong mga manggagamot. Oh, Kamlon! Anong sadya mo? Bakit? Sino na naman bang nakaaway mo? Wika ni Delia sa kanyang kapatid. Si Tandang Doro po, ate. Binatukan kasi ng anak niya si Makoy, kaya tinuruan ko ng leksyon. Sumugod sa bahay, nagbabantang babalikan kami ng bata. Natakot ako kaya lumapit ako sa'yo. Tugon ni Kamlon. Napangiti si Delia sa sinabi ng kapatid. Ay, sige. Hayaan mo siyang pumunta dito. Nang matikman niya ang kamandag ng mga mambabarang. Wika ni Delia. Kinaghapunan ay nakita nga ni Kamlon ang matanda, kasama ang 3 kalalakihan na kanyang pinarusahan. Naglakad ang mga ito papasok sa bakuran ng bahay ni Delia. Napahinto sila nang magsalita ang kanyang kapatid. Hanggang dyan ka lang, Tandang Doro. Hindi kita papayagang lumapit pa. Ano bang kailangan mo? Tanong ni Delia. Itinuro naman ng matanda si Kamlon. Ibigay mo sa akin niyang kapatid mo at titiyakin kong walang magbubuwis ng buhay, Delia. Hindi mo kailangang makialam. Kapatid mo ang may kasalanan sa amin. Tugon ng matanda. Ano ka mo? Baliw ka ng matanda ka. Huwag mo kong takutin. Kahit na aswang ka, hindi ka uobra sa akin. Wika ni Delia. Akmang susugod na sana ito nang biglang nagpakita si Kamlon. Ate, hayaan niyo po akong harapin ang matandang yan. Ako ang kailangan niya, kaya ako ang lalaban sa kanya. Wika ni Kamlon. At nang lingunin niya ang matanda ay nakapagpalit na ito ng anyo bilang isang aswang. Kaso nga lang, bago pa man siya makakilos para salakayin si Kamlon, hindi na siya makagalaw. Nasa likuran na ng matanda si Delia. Pasensyahan tayo ha. Hindi ka na namin bibigyan ng pagkakataon para lumaban, tanda. Pero may 2 kang pagpipilian. Aalis ka
Kakalimutan mo ang lahat ng nangyari. O hindi kaya lumaban ka at mamatay mismo dito sa bakuran ko? Mamili ka, tanda. Wika ni Delia, ngunit pinili ng matanda ang lumaban. Nang kumilos ito para kalmutin si Kamlon, bigla na lang siyang nanigas at namilipit sa lupa. Nagpagulong-gulong ito na parang sinusunog ang kanyang katawan. Sinabi ko na sa'yo, tanda, wala kang laban sa akin. Binalaan kita pero hindi ka nakinig. Wika ni Delia, habang itinataas ang kanyang kamay na may nakadapong isang uri ng insekto. Kulay itim na may malaking panusok. Nahahawig ang itsura nito sa isang bubuyog, ngunit mas malaki ng 3 beses, at ang tawag sa nilalang na yon ay Kumumuong. Simula ng araw na yon, hindi na nagpakita pa ang matanda sa kanilang baryo, maging ang 3 kalalakihan. Tuluyan na silang naglaho doon sa lugar nang dahil sa kamandag ng mambabarang.